Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ba, mukhang napuyat yung mag-asawa kagabi, ha? Ayan, madaling araw. Abay na imbang bigat, Mr. President, ha? Abay, pinanood pala yung laban ni Ira Villegas kanina madaling araw, ha? Doon sa laban niya kay, doon sa Turkish boxer, ha? Na si Naz Kakiroglu. Ayan, kaya lang po mahabigan natalo ang ating Pinay boxer na si Ira Villegas, pero tatanggap pa rin naman siya ng medalya. Ayan, bronze medal. Kaya lang kung nanalo sana siya kanina madaling araw, silver medal sana, Chairman Alatenko. Ano po, ha? Pero okay na rin. At least kahit paano meron siyang bronze medal. Abay, yung mag-asawa at si Pangulong BBM at si First Lady Lisa mukhang napuyat din sa kapapanood. At Mr. President, ha, ano naman ang ibibigay ng Malacanang, ha? Dito sa ating mga nanalo, ayan, gold medalist, ayan, yung mga tumanggap ng silver at bronze medal sa Paris Olympics. Damdamin Bayan. Nasa ating aliyan si PAGCOR Chairman and CEO Alatenco. Abay, galante rin pala ang PAGCOR. Pero nasa batas nga ba ito, ha? Na sila ay magbibigay ng 10 million sa bawat medal na makuha ng ating mga atleta sa Olympics. Chairman Alatenco, sir, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga sa iyo, Mayor Dal. Hello. Yes, sir. Nawawala. Ayan na. Mayor Deo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Chairman, sir. At tama po ba 20 million at tiga 10 million bawat gold medal na napanalunan ni Kaloy Yulo, sir? Ay, maganda. Yes, tama ka, Mayor Deo. 10 milyon sa bawat gold na natanggap ni Kaloy Yulo. Mm-hmm. At kasunod nun ay ang pagkakaloob ng 5 million para sa kanyang coach at trainer. Mm-hmm. So, a total of 15 million sa bawat gold medal ni Kaloy. So, total na matatanggap ni Kaloy 20 million, 20 million. Mm-hmm. At pagkatapos noon, ang kanyang trainer at ang kanyang coach ay tatanggap ng 10 million pesos. Ano yung... Hati sila doon, so tag 5 million. Yung, di ba, 10 million kay Kaloy. Yung coach and trainer ay 10 million. Tiga 10, 5 million. 5 million, no? 10 million kay Kaloy. Let's gawin natin bawat gold medal, no? Opo. Yung una niyang gold medal, 10 million. Pagkatapos noon, ang coach and trainer may tag 2.5 million. Paghatian yung 5 million, akala ko tig 5 million din sila. Hati. Hindi, 2.5. 50%, 2.5. Na yun sa second gold medal ni Kaloy, another 10 million. Mm-hmm. So, Kaloy Yulo will get a total of 20 million. Mm-hmm. And then yung kanyang coach, another 5 million, yung coach and trainer. Mm-hmm. So, basically, 20 million kay Kaloy, 5 million sa kanyang coach at 5 million sa kanyang trainer. So dahil dalawang gold medals, correct. 20 million kay Kaloy and then 10 million, tig 5 million
yung coach Correct. at trainer. Opo. Tama ka, Mayor. At sa bronze naman, Ayan. kabanggit mo lang. Yes, sir. Hindi man na-coincide, pero sa bronze, 2 million yun. Mm-mm. At bukod doon, ay 500,000 ang mapupunta sa trainer at sa coach. Aba, sa silver, sir, magkano naman? Silver medal? 5 million yun. 5 million naman. Aha. And then 2.5 million, 1,250 sa coach, 1,250 sa trainer. So, yun ang magiging. Ito bang Chairman natin ko, sir, ito bang cash reward incentive, ito ba ay decision ninyo o may batas? Yun po ay, ang PAGCOR ay sumusuporta sa lahat ng atleta na nakikilahok sa international at sa national competitions. No? Isang kasama sa naiatas ng batas sa PAGCOR ay ang una, pagsuporta sa Philippine Sports Commission. No? 5% matapos na maibayad ang franchise tax, 5% ng gross income ng PAGCOR ay papunta o pinagkakaloob sa Philippine Sports Commission. Bukod doon, lahat ng incentives ay meron ding partisipasyon ang PAGCOR. Kung halimbawa ay lalahok ang ating mga atleta na Pilipino sa Olympics, sa Southeast Asian Games, sa Asian Games. Pag lahat yan ay ang mga atletang mga nakilahok or lumahok ay mananalo, halimbawa nga ay itong nagaganap ngayon sa Olympics sa Paris, merong kaukulang incentive ang pinagkakaloob ng PAGCOR. Ayan. Nung nakarang Southeast Asian Games, nung nakarang Asian Games, Ayan. meron din. Meron ding pinagkaloob na incentives ang PAGCOR sa mga atletang lumahok at nagtagumpay sa mga sinalihan nilang mga iba't ibang kompetisyon. Chairman natin ko, sir, ayan, kung yung mga itong si Kaloy nanalo ng 2 gold medal sa Olympics, paano po yung mga mananalo, sir, ng gold medal sa Southeast Asian Games at palarong pambansa, magkakaroon naman ang ibibigay natin? Meron ding mga incentives yun pag international, Southeast Asia, may kalakip na mga halaga yun na siyang ipinagkakaloob ng PAGCOR sa mga atleta. Million din po ba ang gold medalist, Chairman? Kung hindi ako nagkakamali, pagdating sa mga international competition, lower yung sa mga Olympics. Ang pinakamataas natural ay ang Olympics. Yan ang tunay na manalo ka ng ginto, silver, pilak or bronze, napakalaking karangalan ang dinadala mo sa ating bansa. Mas malaki ang premyo doon kung ipaghahambing natin sa premyo ng ibang kompetisyon. Ayan. Sa palarong pambansa, Chairman, sir, meron din po ba tayong cash reward sa ating mga atleta doon? Wala. Wala. Pambansa, hindi kasama yun. Baka pwede nyo idagdag para maingganyo din yung mga bata, yung mga estudyante. Palagay ko, magandang mungkahi yun at mapag-aralan natin. Alam mo, sumusunod lang kami sa batas na nagsasabing ang PAGCOR ay merong dapat ipagkaloob ng mga insentibo dito nga sa mga atletang nakilahok sa mga international competitions, tulad ng nabanggit ko na, Olympics, Southeast Asian Games, ang Asian Games. Pero doon sa mungkahi mo, Mayor, yes, sir, walang masamang pag-aralan, pero sabi ko ang dapat susugad doon ang batas. Amyendahan na lang. Opo. Kung sakali. Mapang-aralan at magkaroon ng discussion muna internally sa PAGCOR at pagkatapos nun ay magbigay ng isang position paper sa Kongreso o sa ating mga
mga congressman at mga senador. Mhm. Ayan, sir, ayan na. Ang tanong pa ay, paano po yung mga natalo mga atletang lumawak sa Paris Olympic? May incentive din po ba sila mula sa PAGCOR? Well, tapatan tayo, wala sa batas yun. Wala Pero, sa batas. wala na bilang mga nakilahok at kumatawan para sa ating bansa. Muli, maganda siguro yung mungkahin mo at tingnan natin kung meron tayong pwedeng ipagkaloob na kahit papanong hindi lang maaaring karagdagang insentibo sa mga nakilahok at hindi naman pinalad. Mayor, tingnan natin yung aspeto na yun. Opo. Ayan na. Chairman, isa po, lately nag-usap pala kayo ng Pangulong Marcos sa Malacanang kahapon ba o weekend? Ayan, ano ba napag-uusapan niyo sa issue talaga ng Pogo? Pati ba mga legal Pogo, Chairman, sir, talagang totally aalisan na. Tatapusan na lang kanilang lisensya hanggang December 31. Tulad mayor ng binanggit ng Pangulo sa SONA nung ika-22 ng Hulyo, o ikakamali, nun yung SONA. Ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo. ay i-totally wind down na ang lahat ng mga IGL sa pangkasalukuyan sa ating na may lisensya. Lahat po yan ay ang instruction po niya i-wind down na ang operations at tulad po ng kanyang binanggit sa SONA, sa nakaraang SONA, ay hanggang ika-31 na lang po ng Disyembre sa taong 2024 ay totally by January 1, 2025 wala na po dapat na nag-ooperate at na may lisensya. So may lisensya, hindi na po sila pahihintulutan sa January 1, 2025. Ayun, it's a final. So yan na ang decision talaga ng Pangulo, Chairman, Mayor, sir. Mayor, final Opo. and executory. Executory. Opo. Para tayong nasa judiciary ito. Isa pa, Chairman, ayan na. Ngayong totally aalis na ang Pogo, legal man o ito o hindi, may balita na yung isabong ibabalik naman. Ito ba ay under ng PAGCOR, Chairman, sir, at sang-ayon ba kayo ng gawing legal naman ang isabong ngayon kapalit ng mga Pogo? Ang isabong ay under sa PAGCOR. Nung merong isabong, hindi pa ako chairman at CEO ng PAGCOR nung nakaraang administrasyon. Ito po ay lahat po ng isabong ay pinamamahalaan ng PAGCOR. So you had to have at the time a PAGCOR license to operate an isabong. But diliwanagin ko lang, Mayor Deo. Opo, yes, sir. Wala pong utos ang Pangulong Marcos na pahintulutan muli ang pakikilahok or pagbibigay ng lisensya sa mga posibleng gustong mag-operate ng isabong. Siyempre, kayo ang tatanungin ng Presidente. Chairman Al, ayan, ano ba ang suggestion nyo? Pwede ba nating buhayin, gawing legal ang isabong? Ano ang decision nyo dyan, Chairman? Alam nyo, kung sa pangkasalukuyan, sabi ko nga, at uulitin ko, wala pong utos at wala kaming pinag-usapan ng Pangulo tungkol sa isabong. Pero kung sa ako ay tatanungin mo, siguro wala namang masamang pag-aralan at kung sakaling merong magiging utos ay madaling maipatupad. Pero maraming dapat gawin na adjustments kung akong tatanungin mo, Mayor Deo. Ano po adjustments, sir? Tulad halimbawa nung online gagawin, ang paniwala ko po dyan hindi na muna dapat online po ibabalik. Dapat siguro
doon na lamang ang pagtaya sa off-cockpit betting station o yung tinatawag nilang OCBS. Parang sa karera ng kabayo. Yung sa karera under sa GAB yun, meron silang off-track betting. Ano po? Ito naman ay off-cockpit betting station. Yun po ay dalawang bagay. Una, hindi makatataya o hindi makalalahok ang mga kabataan. Yes, mga minor. Correct. At ganun din po yung ating mga OFW. Tama. Because you have to be physically Apo. In a OCBS para ikaw ay makataya. Ayun. Yan po ay isang halimbawa lang. Ano? Opo. Mayor, inuulit ko walang utos ang Pangulo. Opo. Ayoko maliwanag ito. Usapan lang natin, ano ba ang mga posibilidad? Yan. Ano ba kung sakali ang magiging mo? Pangalawa, palagay ko hindi po dapat 24/7. Ayun, isa pa yan. Oo. Hindi po dapat 24/7. So, yan ang mga maaring adjustment, di ba? So, kung tayo ay utusan, may mga dapat gawing pagbabago. Ayun. So, in short, kumbaga enhancement. So, in short, Chairman, hindi kayo sarado sa isyong yan. Pwedeng pag-aralan at pwedeng imungkahi yung off-track ba ang tawag dyan, Chairman, sir? Off-cockpit. Off-cockpit. Ayan, off-cockpit. Yung sa karera ng kabayo, off-track betting. Ayun. Diba? Yun, inakagisna na natin lahat yun. Mayor, halos pareho naman tayong nasa sa edad ng mga 40 pa lamang. Nakagisna na natin, Mayor, yung off-track betting. Opo. Makikita natin yun. May kumpulan ng mga maginoong mga kababayan natin at sila'y makikita mo, may mga TV at doon ay nanonood ng karera at nagkakaroon ng pagkakataong makilahok. Ayan. Chairman, Mayor Deo, yes, sir. Paliwanag yan, walang pakikipag-usap ako sa Pangulo tungkol sa mga tungkol sa isabong. Tungkol sa pagbabalik isabong. Wala tayo. Ang tanong mo sa akin at liniliwanag ko to, alam mo, very sensitive issue. Kung sakali ba meron kang anong comment mo, sa akin, yun ang aking mga preliminaring mga komento tungkol sa mga bagay. Certain adjustments have to be made. Ayan. Kung sakali man. Opo. Ayan. Magkakaroon ng desisyon na ibalik ang isabong. Ayan. Loud and clear. Chairman Altenco, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Mayor, maraming salamat din sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin na maipaliwanag yung mga incentives para hindi lamang kay Kaloy Yulo kundi sa lahat ng nagwagi sa Paris Olympics at pangalawa, dun din sa pagliliwanag na kung sakali man ano ba mga maaring adjustments ang ating gawin. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa, Mayor Dave. Thank you, Chairman, sir. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, PAGCOR Chairman and CEO, Al Tenco. Damdamin Bayan. Mabubuhay si Atong Ang nito, ha? Kaya lang, ayan, hindi po sarado, pero tama nga naman, huwag isabong, kailangan ayan, off-cock pala ang tawag doon. Ayan, sa kabayo, off-track. Ayan, off-cock naman. Ayan, may mga betting stations. Ayan. Damdamin Bayan. Kung papayagan ng Pangulo o kung may direktiba. Ayan, sabi ng chairman, talagang napakahalaga po talaga mga kuya, mga ateng, na tayo po ay marunong talagang pumili. Ayan, pero pwede daw bang mamili ng magulang? Pwede bang mamili ng kamag-anak? Ayan, parang kung pwede lang sanang mamili, parang yan ang
tanong na ating gold medalist ngayon, si Golden Boy Kaloy Yulo, dahil nagiging controversial dahil sa paglutang naman ng kanyang inang iniwanan pala sila Kaya napaka-importante po mga misis, mga kuya na marunong tayong pumili ng makapareha sa buhay. Ayan, sa karir, sa mga kaibigan, at sa mga ibobotong lingkod bayan, Chairman George Garcia, dahil malapit ang eleksyon, at syempre mga lola, maging sa pagbili po ng gamot para value for money ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, siyempre piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner na ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang kilalang mga branded medicines. Kaya pareho po ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga talaga ating. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, Postmaster General Micah Planas, ikaw na ba talaga? Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo ay Apolitical President Lucas Bersamin. Ipinatawag nga po ba ng Pangulo sa Malacanang itong si Postmaster General Micah Planas at isa pang Postmaster General Luis Carlos. Ayan. Pero naresolba na yata. Tignan natin kung makausap natin yung mga opisyal ng post office. Damdamin Bayan. Oras sa birthday boy Congressman Romeo Momo, alas 8:31. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pathology. Humanda kayo executive session, Yusek Dodo Dulay, Sek Boying, Senator JB, abay tatalunin daw kayo ng rekta sa rating. Ayan. Lalo't kasama daw si Sister L sa kanilang show, Kaya mag-ingat ang tatambakan daw kayo sa rating mga taga-executive session. Ayan, kung Jonathan De La Cruz, ayan, itong si Ellen paborito nitong tatlong rekta Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Shell Jokno, at siyempre ano ba mga isyong tinatalakay nila Sister L, Ano yan lakay? Agrikultura, edukasyon, tapos yung mga lately nga yung pinag-usapan natin na namin lakay nung Sabado yung sa ICC, Pogo, at yung oil spill lakay, oil dyan sa spill. Bataan. Ayan. So yan po mahabigan, Yan po ang ating mabagong kasama sa DZRH, ang programang Rekta, Agenda ng Masa, tuwing Sabado. Anong oras yan, Sister L? Alas 6 hanggang alas 7 po yan ng gabi. At napag-uusapan ba ang bigas? The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. That is a freedom of expression. Ayan, sabi po kahit na tumaas ang mabilis ang inflation rate ngayon sa 4.4%, abay ang sinasabi po ay mababa rin daw ang presyo ng bigas. Hari nawa. Ayan, kaya ba tumataas ang rating ng Pangulong Marcos, Sister L? Abay kung bumabagsak daw ang rating ngayon ng mga sumusuporta sa pamilya Duterte,
abay doon sa research ng survey ng Okta Research mula June 20 na hanggang July 1, abay bumaba daw ng suporta ng Duterte. Ayan, mula 20% naging 16% na lang. Sa bagay, given naman na yan, pagka wala ka na sa pwesto talaga, Sister bumaba ang rating at saka syempre, nababawasan ng suporta. yes. At ang Pangulong Marcos naman, tumaas naman, ha? 31 from 31% naging 36% ang rating, suporta ng pamilya ng Pangulong Marcos batay po sa survey ng Okta Research Group. Ayan. So anyway, talagang ganyan ang buhay-buhay. That's life. That is a freedom of expression. Ayan na, pero dyan sa Kongreso may mga nagsusulong dyan na Sister L, ha? Ayan na, di ba nagsasawa sila ng investigasyon sa illegal drugs. Itong committee ni Congressman Asa Barbers, ayan, sa issue ng Pogo at human rights. Abay, Mr. President Dong, ayan, kumusta po kayo, ha? Abay, kung medyo pagod na kayo sa biyahe at ayaw nyo pumunta dito sa Kongreso o sa Manila, abay, dadalihin daw sa Davao ang mga investigador. Ba? Pwede ba yon? Ayan, abay, may mga nagmumungkahe, abay, pwede rin. Ayan, para matapos na yung isyong yan, ha? Abay, kung hindi pwede ang Pangulong Digong dito, di kayo, ayan, kayo na lang ang pumunta doon sa Davao City. Flash Report. Flash Report! Kakalungkot naman itong flash report, Sister L. Lakay. Sige, umubo ka muna. Isa ang patay sa sunog sa Bacoor, Cavite City. Alamin natin report mula kay Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, isa nga ang patay at isa rin yung sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Sitio Wawa sa Barangay Zabot, sa Pote 3 sa Bacoor, Cavite kaninang madaling araw. Kinumpirma sa Diesel H ng Bacoor o ng Bureau of Fire Protection Bacoor na isang senior citizen na lolo yung namatay na nasa edad o nasa 63 taong gulang. Sugatan naman ng 53 anyos na si Marlene Catalo sa sunog. Nagsimula kaninang 12:30 a.m. ang sunog na tumupok sa mga kabahayan na pawang yari sa kahoy at light materials at naapula pasado 3:00 kaninang madaling araw. Patuloy yung investigasyon ng mga pamatay sunog kung ano yung sanhi ng pagsiklab ng apoy. Ito si Giselle Ricaport para sa Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kawawa naman si Lolo, ano, ha? Flash Report. Flash Report! Oras, Sister L. It's 8:44. Ayan, kung ano kasi sinusot po. Ayan, inubo ka tuloy. Lamig-lamig. Patay mo na i-aircon para makatipid tayo, ha? Norman Black, patay mo isang aircon dito para makatipid tayo. Lakay ko kaya nag-request nun. Ayan na, pati yung suot mo. Grabe. Ano to, Lakay? Ayan na. Beanie. Beanie ba yan? Yes. Ayan. So, yung bulaklak to, Lakay. May, diba? May ribbon sa dibdib. Konting ano pa? May ribbon to sa dibdib. Para kang tinatalo mo na yata si Arte Evangelista sa ano, ha? Pag-model ng mga damit. Oo, model ng damit. Hindi, Lakay. Gusto ko lang to kasi pang beanie. Ganun ba yun? Flower. Para kayong napapanood ko na panregalo inilalagay sa box. Iba yun, Lakay. Tapos pagbukas sumasayaw. Pagkatapos, ganyan ang suot. Ang bira, ano, ha? Good morning pala muna, Lakay. At good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga po. Oras, Sister L. It's 8:45. Oras na para mamigay tayo ng limpak-limpak na aginaldo mula sa Ninong ng Bayan. Asa na ba ang Christmas? Nasa malapit na ba? Nasa kanto na ba ng MOA? Lakay, malapit na dahil 140 days na lang. Wow, bis Pasko na. talaga ng panahon. Pero ngayon pala mahabigan ni katakot-takot ng Pasko ay inabot ni Kaloy Yulo, ha? Lakay. Grabe, swerte, ha? 20 million from Pagcor. Wow. Abay, abot na yata ng 60-80 million na, ha? Ayan. More than na, Lakay. More than Kasi na? yung total nila kahapon nasa 85 na raw. Ayan.
Pero wish lang namin ni mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, mga misis. Sana ay huwag daw maonyok si Kaluyulo. Yes, Ayan, oo, yung mga nagpe-pledge. Oh, yung mga pledge, ha? Kapag nag-pledge po, ibigay. Ayan, Oo, wag naman yung pa-pledge, di naman pala ibibigay. Tutuhanin nyo yan, ha? Ang di susunod, hindi tutupad, tatamaan ng kidlat. Biro Pero lang. hindi, syempre laka, nakakatuwa yung iba na talaga naman nagkusang loob na magbigay. oo, Pero sana ibigay talaga. ibibigay Kasi yan. yung Eh, kay Onyo, syempre. kawawala kayo, umasa si Onyo. Siyempre, pagka sinabi ni Ninong Androtan yan, Ninong Ramon San Miguel Ang. Ayun, mga yan, sure na sure yan, RSA, lakay. Yan, ha? Mga ano ba yan? Siyempre mga nangako dyan. Mga nag-pledge. Mga kongresista, ayan. Ang Senado at Kamara, ayan. Pero narito muna ang Ninong ng Bayan, may bigyan ng limpak-limpak na salapi, aginaldo sa may barangay. Barangay Batis, Ha? dyan sa may San Juan City. May batis pa ba sa San Juan? Barangay lang lakay. Barangay. Walang batis. Ayan, Barangay Batis, San Juan City sa ating DZRH, Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Rona at Babet Naidas dyan sa Davao City. Ito na si Aling Felicidad. Ayan, Aling Felicidad, ayan, nakita ba ang Ninong ng Bayan? Sherwin Alfaro sa may Barangay Batis, San Juan City. Sherwin, Ninong, please come in. Good morning. Saka dito nga sa Barangay Batis sa San Juan na minsan nagiging lawa. Dahil nung bumaha Lawa. dito binaha. sa magkapatid. Yan, no? Kaya lagpas sa magkapatid yung tubig, no? Kasi maliit. Kasi maliliit sila. Dito yan sa Barangay Batis Kasing sa San tangkad Juan. ba ni Kaluyulo ang mga ito? Si ate. Oo, kasing laki lang ni Carlos Yulo, lakay. Mga 4'11". Mga 4'11". Mga ito, Aba, pwede sila maging gymnast. Ayan, yung mga katawang ganyan, pwede pa. Mukhang dating mga gymnastic artist, ano ba to? Gymnast player, mga ganun. Mga dito sa pero mga gymnastics sa sandok ang laban ng mga tolakay dahil pagkasarap ng kanilang agahan panapok, may spaghetti, may sopas, may sinangag, may longganisa, may maling. Ginutom mo kami. Pinakakabalan tuwing umaga. Habang sila'y nagluluto, nakikinig sa DZRH. Opo, dahil sinong announcer ang paborito yung sa DZRH? Sika, Deo Makalma. Aba, ihalik mo ako sa noo, Sherwin. Nakwapo ni Manong Deo. Ay, aapo ating ko, napipintas kayo, ha? Kailyam mo't gayam. At habang sila'y nagluluto, yung kanilang mga mister, sila naman abala din sa pag-sisilbi. Sa mga bumibili, ayan, no? Ang dami nang magbabayad. Ito muna, sino pa paborito announcer? Si Deo Makalma. Deo Makalma po. Aba, love you, ading. Bigyan mo ka agad. Dalawa daw sila, 1,000 lang. Bigyan, siyempre bigyan mo na si ate, dagdagan mo na isa. Ayun, may 1,000 din si ate. Para kailangan na fair tayo. Ayan. Alam mo tayo dito, fair and square. Yaman na po. Mayaman ka daw. Ay, haan na po. Ay, kwarta di ko. Kumpanya na ito. Siyempre, lakay. Dahil magkapatid tong dalawang. Pangalan niyo pala? Si Luz Velia po. Saka si Gemma Pereira. Taga saan kayo? Kasi may mga asawa na. Taga saan sila, Sherwin? Magkapatid. Meron din kayong magkapatid na premyo na vitamin E. Vitamin E at vitamin RC. Siyempre, meron kayong DZRH t-shirt, DZRH umbrella, at DZRH groceries. Ayan. So, ano masasabi nyo?
Marami, agyaman kami te Adol, sir. Ay. Dahil mo kanyaming blessing. Awan anyaman na ading basta ni Sherwin kay ikam ti may nga paryok ti pinakbot. Ayan. Sabi ko isang palayok ng pinakbit ang bigay kay Sherwin. Kapalit pala ng 1,000 yun. Dinengdeng. Oo, taga Isabela pala to, lakay. Taga Isabela. Wala kayong batil patong. Ay, makakarating lang kami pag umuwi kami ng... Hindi kayo gagawa. Hindi ko sila gagawa ng batil patong, lakay. Sige. Pero masarap sa Isabela. Sige, minsan dayuhin natin yan. Kain tayo dyan. Patuloy na pagtutok sa DZRH dahil sa DZRH pwede kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Hearts number 6, Sherwin Bataw sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at mga ading napipitnas nga taga Isabela. Yan, naimbang nga bigat yun. Maraming salamat, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Barangay Bati, San Juan City. Standby, Leta Narciso. Gising na ba ang Presidente at First Lady Lisa? Ha? Alas 4 sila nanood na labang kanina ni si Ira Villegas. Ayan. Kaya lang hindi po sinuwerte. Pero may bronze medal pa rin siya. Standby, Manang Milky Rigunan. Ayan, Manang Milky, dyan sa Kongreso yung mga investigador ng bayan dyan sa Kongreso, ha? Gusto yatang puntaan ng Pangulong Digong sa Davao na lang para sa investigasyon. Standby Val Gonzales, Edwin Duque. Standby Grace Vera Sansano. Oy, good morning sa mga taga post office. Ayan. Baka may makausap tayo opisyal dyan. Malaman natin kung sino ba talaga ang Postmaster General. Na kinikilala nila. Oo. Pero may inappoint ng Pangulo lakay. Pinatawag sila sa Malacanang. Okay, away ha. Kasi pangit yun talaga lakay. Hindi maganda. Tsaka di malaman empleyado kung sino susundin. Ayan. Oras, Sister L. It's 8:53. Sa Sister L. 2 minuto na lang. Alas 9 na. Ayan, sandali lang mga leta ng Milky Rigunan. Ayan, pinaalala ni birthday boy, ha? Nitong si Emmanuel Gonzales Reyes. Abay, binanggit si Kong Angelo. Batiin natin happy birthday. Kasi balita ko may pa-catering si Kong Angel. Ngayon pa lang, nagpa-almusal na Iba ang Kong Angel. Pero si Jen Lakay, hindi natin nabati kahapon. Binati ko kahapon. Ayan, ako hindi ko nabati. Si, Happy birthday, Jen. Genevieve Abuan. Ayan, Charlie Chaplin. Ikaw lang Lakay ang tumatawag ng ganyan sa kanya. Ganun ba yan? Happy birthday, Jen. At happy birthday din kay Monsieur Sipul, mga brethren, ha? Batiin din natin ito, baka mag-blow din sa Grand Ledge ito, ha? Si Congressman Monsieur Sipul Romeo Momo. Ay, happy birthday po, Kong. Abay, Kong Momo, happy birthday. Ayan, binabati ka ni Congressman Pichay. Ayan. Are they friends? BFF sila. Ito mga BFF niya sa Kongreso. Ayan, bumabati rin si Congressman Monsieur Sipul Johnny Pimentel. Aba, si Congressman Roy Loyola. Aba, si Very Sipul. Congressman Lordan Suan. Aba, Very, ha? At Congressman Dan Fernandez. Ba, dahil bumabati. At syempre, ha? Yung kanyang bunsong anak. Ayan, si Attorney Vladimir Putin Amir Lopez Momo. Happy birthday. Happy birthday din kay kay Kuyang Justice Walter Ong ng Court of Appeals. Aba, happy birthday, Justice. Binabati ka ni Justice Romy Barsa, ha? At most worshipful Attorney Boy Gabionsa at Fiscal Rod Lopez. At bumabati rin, ayan, happy birthday din daw kay Captain Bayani Augusto Lagertera Ferrer. Haba ng pangalan, ha? Captain Bayani Augusto Lagertera Ferrer, PMA Class 97.
Colonel Sari Gonzales at Berosiful Amado Deng Amisola ng Hiram Lads 88 mula kay Kuyang Colonel Joseph Dator. Damdamin Bayan. Sige, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Alamin natin lakay ang latest sa Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos. Teka muna, birthday din pala ni Bong Labog, ha? Oh, happy birthday ayan, po. happy birthday Elmer Bong Labog, lakay, ha? Ikaw ba ang national president o chairman ng Kilusang Mayo 1? Ayan. Happy birthday, binabati ka ni Don Canor, Nicanor Elman. Ayan. At Rolly Francia. Ayan. Okay, puntahan natin lakay ang update mula sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos bubuksan ng isang malaking flood mitigation project dyan sa may Pampanga. Aba, anong klase project yan? Ano? Flood mitigation. Flood mitigation project. Aba, anong klase yan pamamitigit ang pagbaha, Apo Secretary Manny Bonoan? Ayan. Alamin natin lakay kung maglalagay ba ng pampapuntang West Philippine Sea? dinala sa West Philippine Sea, ano? O kaya doon sa mga ginawang artificial island lakay. Ayan, para bahain na lang. Nasa dagat binaha. Pero alamin natin lakay kung anong klaseng proyekto ito mula kay RHF 14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Sister Ella Kai, may magkasunod na aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pampanga. Una ay pangungunahan nito ang pag-turnover ng iba't ibang mga makina at kagamitan sa National Irrigation Administration. Gaganapin ito sa Global Construct City sa Mexico. Sunod itong pupunta sa Masantol para naman sa inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project o Major Flood Mitigation Project sa Pampanga. Ang nakumpletong flood mitigation project ng Department of Public Works and Highways ay inaasahang magsisilbing proteksyon sa panahon ng kalamidad sa mga bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas. Sakop ng proyekto ang 4 na malalaking ilog na dumadaloy sa Pampanga Bay, ang Third River, Kasuang Tete River, Sapang Maragul River at Eastern Branch Channel. Makasama ng Pangulo sa event si South Korean Ambassador Lee Sang-hwa at Executive Secretary Lucas Bersamin, siyempre si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Lakay? Ayan, paano nga puro huhukayin ba? Lalaliman ba yung mga drainage sa ang mga ilog dyan sa Pampanga? Oo, nahukay na lakay. Nahukay na? Mayroon pa itong mga bagong tulay, 5-foot bridge. Oo, may mga kasama yung pagpapalawak itong ilog, lakay. Saan particular sa Pampanga yan? Anong bayan yan, Miss Let? Masantol, lakay. Masantol. Ayan, okay. Masantol. Hari nawa, hindi na bumaha dyan. Oo, lakay. Yun yung inaasahan. Actually, yung mga nadaanan natin papunta dito, may mga bahang lugar, lakay. Kasi dito pala, kapag kahit hindi maulan, kapag nag-high tide, ay binabaha rin sila. So, kaya kailangan talaga yung ganitong mga proyekto para maigsan yung bahay. Nga, yung binanggit ko kanina, ito daw ay proteksyon dun sa mga bayan ng Macabebe, dito sa Masantol, Minalin at Santo Tomas. So, asahan natin na sana nga ay sana nga sabi nga dapat idugtong yan ng hanggang Bulacan, hanggang Valenzuela, hanggang Malabon na botas para mawala nga ang baha dyan, babagsak naman sa Bulacan at Camanaba area. Oo, lakay. Mukhang may susunod pa lakay kasi ito ay stage 1 pa lamang. Mayroon pang binabanggit na stage 2 at ayan, may mga susunod pa. Kasama dun sa stage 2 ay Lower Pampanga River Basin. Ayan. Sige. Yun lakay. Sana hindi na bumaha. Para hindi na bawiin yung mga flood control project dyan. Lakay. At itong proyektong ito, lakay, ay funded ng JICA? Official Development Assistance mula sa Republic of Korea at syempre ng ano sa'yo? 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Ito ang ambassador ng South Korea. Okay, samjupsal. 감사합니다, Miss Let. Ayan. Okay. So, nandyan ang ambassador ng South Korea?
Oo, lakay. Oo, andito siya. Ang Pangulo nandyan. Ambassador Lee Suang. Nasa ano siya lakay, nasa Mexico pa siya kasi mas mauna yung event niya doon. Ganun ba? Bago siya dumiretso dito sa Matanton. May dalawang kimchi yung ambassador ng... Equipment. May dalawang kimchi yung ambassador ng South Korea. Wala bang pakain ng kimchi mamaya? Lakay ano sa kanila daw, 'di ba? Yun yung yung ano Miss Let, ano yung seaweed, yung ano nori, ano ba yun, yung seaweed, yung kinain natin, yung nabudol tayo. Ba't kaya nabudol? Iba pala yun. Kasama ka dun sa nabudol eh. Ganun ba yun? Yun eh. Kung ano kasi pinagbibili nyo, akala nyo masarap. Yung pala, dog food pala yan. Hindi yung dog food. Okay. Sige, maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo lakay at Sister El. Damdamin Bayan. Mula sa Masantol, Mekeni Pampangane, Mekeni Abe, Masanteng, Malago, yan. Alam ko yung malagot tsaka maragol. Malago hindi ano. Yung maragol. Ano yung maragol? Basta alam ko. Alam ko yung maragol malaki. Ganun. Yung masanting tsaka malago, maganda at gwapo yun. Yan, akala ko di mo alam Damdamin Pero alamin natin, report mo lang kay Manang Milky kung ano ang latest sa kamera? Ang gobyerno bukas na pag-aralan ang upgraded version ng Pogo, lakay. Upgraded version. Naku naman. Tama na, wag patay na. tayo dyan eh. Kung yung illegal nga, ginagamitan ng illegal Ayan. Binan na nga Bakit pa magkakaroon ng upgraded version? Pero alamin natin, lakay, kung anong klase naman itong iniisip nilang upgraded version. Mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, may posibilidad na pag-aralan at ikonsidera na magkaroon ng upgraded version ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang pahayag ni PAGCOR Chairman Al Tenco sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed national budget. Sa hearing, sinabi ni Northern Samar Representative Paul Dasa, dapat matuto na ang gobyerno sa naging karanasan natin sa POGO at kung sakali mang ibalik, gumawa ng mas magandang version nito. Sa panukalang better version ng POGO, sinabi ni Dasa, dahil may masama na tayong karanasan sa POGO na pinagmula ng iba't ibang uri ng krimen, mas makabubuo ng bagong guidelines na makatutulong sa ekonomiya. Sagot ni Tenco, sa ngayon susundin nilang utos ni Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng POGO at ang timeline ay maipasara ang lahat ng ito hanggang sa katapusan ng taon. Sabi ni Tenco, nakipagpulong siya kay Pangulong Marcos at inatasan siya na pag-aralan ng limitadong bahagi ng POGO operations. Matatandaan sa mga hearing ng Kongreso, sinabi ng PAGCOR na bagamat mas kukonti lamang ang mga legal POGO, sumusunod ang mga ito sa batas at pinagkukunan ng mas malaking revenue ng pamahalaan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, pero tama na, wag na. Enough is enough. Pero yung panayam natin kay Chairman Al Tenco kanina, order ng Pangulo, Ayan. Mukhang tama na. Ayan. Huwag na umirit pa. Ayan. Sabi niya nga by January 1, 2025, lahat ng POGO kahit may lisensya yan, wala na. Ayan. Kaya natutuwa si Atong Ang Ayan. Hindi naman lakay, wala na. Ang nilinaw din kanina ng PAGCOR, wala pong utos ang Pangulo na ibabalik ang isabong. Ayan, pero pwedeng pag-aralan. Yes, Ayan. kung sakali man daw pong may i-recommend at pwede nga. Pero pag-aaralan daw muna. At saka kung huwag ng electronic sabong tsaka off-cack na lang daw. Off-cack betting ang gagawin nila, lakay. So pwede ka lang tumaya, physical, personal, para yung mga kabataan nga naman at yung mga na-addict na OFWs natin hindi na makataya online. Ayan, pagka off-cack, pwede kang manalo sa pole vault iba yun. Pero alam mo lang, hindi ko pa na-experience tumaya yung sa karera ng kabayo. Hindi ko na inabutan yata yun. Ako rin nun bumabakas lang, hindi naman ako marunong. Hindi ka marunong? May mga regla mga ginaganon. Ano yun, lakay? Kung ilang beses na nanalo, mga ganun, parang sa casino, may tinatawag silang regla Iba yung regla na naisip. Pero iba yung regla iniisip mo, hindi mens yan. Hindi naman. Pero natawa lang ako sa
term. Oo nga. Hindi ko maintindihan. Ano yung regla lang yan? Yung pala yung kung... Panderegla. Kung ilang beses ang tumama yung numerong ganito, ganyan. Parang ganyan, alagang numero mo yun. May mga parang sequence ang panalo. Parang wedding pala yan, Lakay. Daming bayan. Samantala, teka muna, birthday din pala ngayon ni Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny Bonoan, naragsak na, kasangay mo, Ayan. At ganun din, asa na yung tingnan mo nga naman, palagi ko babaha ang rito, ha? Babaha ang blowout dito, ha? Sabay pala yung secretary tsaka undersecretary ng DPWH, ha? At siyempre, sasabayan pa ni, birthday din pala ni binati na natin kanina si Kong Angelo. Si Kong Angel. And of course, si Congressman Romeo Momo. At buwabati si Kong Ador Plato. Ayan. Yes, Relax lang daw kayo dyan, babaha ang chicharon. At saka kanin mula kay Ka-Ador. Yung chicharon ni Ka-Ador, paborito ko yun, Lakay, kapag ka-biyernes. Kasi pinapartner ko yun sa munggo. Sinabi, sarap sa perdigones. Tapos may dahon ampalaya. Pandayet ko yun, Lakay, no rice. Pero may chicharon. Report ni Val Gonzales. Anong report ni Val? Ang Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Head Gabriel Go tinangkang suhulan, Lakay. Tinangka siyang suhulan ng isang motorista sa isinagawang clearing operations dyan sa Quezon City. Anong nangyari, Val? RH5, Val Gonzales. Val. Sister Elda at Mayor Lagalit at pinaliguan ng sermon ni MMDA Special Operations Head Gabriel Go ang isang motorista na nagtangkang manuhol sa kanya. Ito'y dahil sa gitna ng clearing operation sa kabanang Panay Avenue, Quezon City, ay isang may-ari ng puting van ang lumapit kay Go para daw umareglo. Pinangaralan ni Go ang driver na aniya ay wag nang ulitin kung nasanay man ito sa bribery kapag nahuhuli sa paglapag sa trapiko. Bukod sa illegally parked na may 2,000 pisong penalty, ay magbabayad din ng tiniketan ng towing fee at multa sa unattended vehicle. Sa napanggit din ng operasyon ay sinuyot ng MMDA ang Panay Avenue, Timog Avenue, Tilanpang lugar na bahagi ng Mabuhay Lane. Maging ang mga sasakyan na nagsisimba na ipinarada sa kapanang Mother Ignacia Street, abay hindi pinatawad at pinagtitikitan ng MMDA. Dahil dito, Mayor at Sister L, may paalala si Go at MMDA sa mga motoristang nasanay sa panunuhol kapag nahuhuli. Pakinggan at panoorin natin si Gabriel Go. Nakasanayan nyo na pag nahuhuli, nag-aabot, paalala po namin sa inyo. Ang pagbibigay po ng suhol or bribery, it's a two-way thing. Pag mag-reklamo po tayo, pag nakokotongan tayo, pero tayo po ang nag-o-offer. So corruption is a two-way thing. So yun po yung mahigpit na pinapaalala namin, na para makatulong din po tayo na maiwasan po yung mga issues sa pangunawa. Kung nasanay po kayo na nag-aabot kayo pag nahuhuli, tama na po, tigilan na po natin yan. It's about time na magkaroon tayo ng self-discipline. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong operasyon ng MMDA dito sa bahagi ng Mabuhay Lane na sakop ng Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing ni Kuya Gabriel Alex Go. Ayan. Go lang. Walang Alex. Wala ba Alex? Ibang Alex Go yun. Gabriel Go. Ayan. Alam mo, Lakay, tama yan, Tsaka kaya Lakay, may mga tumatanggap ng suhol kasi yung iba nating mga motorista kapag ka nahuli, nag-aabot lang agad. Sasabihin, baka pwedeng, may kakilala nga ako, ganun yung ginagawa niya. Sabi ko, alam mo, pangit yung ganyan, kaya hindi umuunlad ng Pilipinas. Ako, Lakay. Alam mo naman tayo, law-abiding citizen tayo. Dapat pagka ganun kesa suhulan mo, makiusap ka nila. Oo, kung pwede kang pagbigyan, pero kung hindi talaga, edi sabi ko, Kuya, kung malala yung ginawa mong violation, hindi ka talaga pagbibigyan yan. Kuya, next time na lang, sa third time na lang ako tiketan. Paano pero Lakay, mayroon naman talaga kasing instances na yung driver, bago dun sa lugar, hindi niya masyadong kabisado yung area. Totoo yan. Kaya nasa pakiusapan yan. Daming bayan. At saka sumunod tayo sa Yes. Oras, Sister L. It's 9:16.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Oras, Sister L. 9:22. Ay, good morning, Postmaster John Micah Planas. Sandali lamang at good morning sa mga taga DMW, Sister L, Department of Migrant Workers at OWA. Sino nga bang secretary sa DMW? Si Lakay, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ayan, Kakdak. Ayan, Hans Leo Kakdak ang suki natin at ang OWA. Sa OWA naman Lakay, Si Arnel. Si Arnel Ignacio. Arnel Ignacio. Ayan, good morning Administrator Arnel Ignacio at Secretary Kakdak. Leo Hans Kakdak. Sana'y marinig niyo itong panayam namin kay Mang Gerardo Mercado. Ito ay tatay na isang OFW sa Saudi Arabia, Sister Ella. Yes, Lakay. Na hindi maganda ang sinapit sa kanyang trabaho, si Jennifer Mercado. At sila ay may apila sa Pangulong Marcos sa DMW. Mang Gerardo Mercado, sir, magandang umaga, Mang Gerardo. Mang Gerardo. Mang Jerry. Ayan. Magandang umaga po. Kumusta pa kayo, Mang Gerardo? Eto, malungkot. Bakit po kayo malungkot, Mang Jerry? May problema kasi ang anak ko ron sa Oman. Opo. Teka mo, Mang Jerry, taga saan po? Jansan po ba kayo o Davao? Taga Digos City, Digos. Digos City. Oo, ayan na. So ano pa ang problema ng anak ninyong si Jennifer Mercado, sir? Noong umpisa ko kasi, nagtrabaho siya dyan sa Oman. Opo. Tapos, kung hindi pa siya inabot ng 1 week, umalis siya sa trabaho niya kasi hindi ho daw niya kaya. Bakit po? Bakit po? Opo. Parang overwork ho siya. So, bumalik siya ron sa accommodation ng agency. Kasi ayan, bago maituloy mga Gerardo, actually nag-email na sa akin ito, Sister L. Ayan, abay mantakin mo ilang pamilya yata yung sinisilbihan niya. Ayan, halos wala nang pahinga pagkatapos ng kanyang amo. Doon naman sa kabila. Doon sa kabila. Ayan, so talagang tapos hindi pa yata maayos ang pagkain niya, mga Jerry, di po ba? Yun ho ang sabi niya. So ano pa, nasaan po si Jennifer ngayon? Nasa accommodation pa rin ho ng agency niya. Pero nitong lately, nakuha siguro nung pizza 6, pizza 6. Opo. Karoon yata ng collision doon sa agency niya. Bakit po? Siguro parang nagalit yata yung mister yung agent niya ron. Nagpunta raw doon sa accommodation at pinagbabawi lahat yung cellphone nila, lahat. Kinuha yung mga cellphone. Kinuha. Tapos siguro ayaw ibigay na anak ko. Sinakal daw siya. Allah. Yun, kaya umihingi siya ng tulong hindi na sila makakuan. Hindi na sila makalabas ng bahay, nasa second floor lang daw sila. Ano pong agency po nito ni Jennifer, tatay? Ang sa Manila, parang SSJ Overseas Manpower Services. SSJ Manpower Services? Overseas Manpower Services. Ang sa Oman, Ideal Manpower Agency, SPC. Ayan na. Pero, sige po. Yun kasi yung kinatatakot niya baka kung anong mangyari sa kanila. Wala na silang contact dito sa Pilipinas kasi pinakukuha nga yung cellphone nila. Humihingi na nga ng tulong. Actually, nung huling dumulog po ang anak po nyo, parang pamasahe na lang po yata ang kanyang nire-request, yung plane ticket para makauwi. Makabalik na lang ng Pilipinas, Mang Jerry.
yun ho ang unang usapan nila nung agent nila sa Oman. Na tutulungan siya ng agent na makahanap pa muna ng ibang employer. Nangyayari sa katagalan para hindi na siya inaasikaso. Ang kuwan kasi ang kuwan nila matagal daw siya dinala sa embassy. Ano po sa amin na embassy? Ayun nga, pwede siyang tulungan nun mga 1 week lang makahanap ng kuwan para total nandun namin daw siya para makatrabaho siya. Ayan na. Ang problema, Opo. ayaw pumayag nung nagre-reklamo na yung dating niyang employer na kailangan bayaran siguro ng agency yung penalty. Ano ba yung sinasabi nun? Yung sila sa nagastos. Yung gastos sa pagpunta doon. Yung fee. Anyway, yung nila, problema nga nila ngayon, paano sila makakakuha nun? Hindi sila makapag-report ngayon, ayaw daw sila palabasin. So, hindi man sila pwedeng umalis, baka kasuhan sila ng buwan. Ano tawag na yun? Yung walk ng buwan, ano ba yun? Walk away. Tawag nga ba dyan? Anyway, sige po, Mang Jerry, sandali. Subukan natin tawagan si Arnel Ignacio o si OWA admin Secretary o kaya Kakdak. si DMW Secretary Kakdak. Kasi nung unang dumulog sa kasi sandali lang po, Mang Jerry, ayan, natatawagan po namin ang DMW at saka OWA. Baka maresolve na po itong kaso ng anak po ninyo, kawawa naman, ano, ha? Ang tagal na po yatang kailan po ba nagpunta ng Oman? July June 24 yata. June 24. Parang ganun, 26. So, kailan lang po siya umalis doon sa bahay na kanya pong pinagtatrabahuhan, Tatay Jerry? Wala pa nga ako siyang 1 week doon. Mula siguro nung dumating siya ng June 26. Umalis na siya? Dahil hindi kasi yun ang usapan kasi daw nila ng agent. Although ang pinirmahan niyang kontrata is DH, pero may usapan sila nung agent doon na ang trabaho niya is bata lang, isang bata. Tapos pagdating niya doon, yung trabaho niya, hindi naman yon. All around na. All around na siya, tapos 5 bata ang buwan. Ang kinatatakot niya, yung mga bata, nananakit daw, nananampal, nanununtok. Naku, tapos nagpapabricate pa daw ng mga kwento. Siyempre, yung nanay ng bata maniniwala sa mga anak, siguro ba? Kaya hindi niya alam kung kaya umalis na lang siya. So nandun po sila ngayon sa opisina ng recruitment agency sa Oman. Nandun ho. Ayan. Kaso ang nangyari naman po doon, nasaktan din po siya doon ng asawa ng kanyang agent. Doon parang sinakal. Doon ba nagalit? Sinakal. Nagagalit na siguro report kami ng report dito sa sa ORC, sa OWA. Wala rin naman ako natatanggap na update. Ito po sinusubukan natin kontakin, Tatay, ang OWA at ang DMW. Okay. Baka sakaling sumagot sa atin. Anyway, sige mga Jerry, ifa-follow po namin alamin lang, total andito yung number ninyo. Ayan, sige, bibigyan po namin kayo ng update kung ano po ang magawa nating mahinging tulong sa OWA at Department of Migrant Workers. Okay, Mang Jerry, maraming salamat. Ingat po kayo, sabi niyo kay Jennifer. Salamat din ha. Ayan. Teka muna, yung cellphone ni Jennifer, nasa kanya pa o kinuha na nung may-ari ng agency? Kinuha na ako. Wala nga kaming contact So wala na po kayong komunikasyon sa kanya ngayon? Wala na ako. 2 araw na. Naku, kawawa naman. Kawawa naman. Mang Jerry, paki-text po yung address nung anak po ninyo ni Jennifer Mercado sa Oman. Yun sa agency. Opo, ayan. Mamaya kausapin kayo ni Malu para malaman po yung address ng agency. Ano po, baka may address kayo doon para mapunta na sa bagay na i-report na sa embassy ito sa
ano man tawag doon? Polo? Ano ba yung mga office ng mga tumutulong ng mga OFW sa ano? Saan lakay? Sa Middle East, yung mga ganyan, yung mga runaway. Ayan, yung mga Polo ba yata lakay? Medyo hindi ko kabisado anyway, yung mga sige. proseso na. Okay, Mang Jerry, maraming salamat. Ingat po kayo. Kami pong makipag-ugnayan sa inyo at bibigyan po namin kayo ng update. Sige po. Si Mang Jerry Mercado ng Digos City diyan sa Davao at yung pong anak niya si Jennifer Mercado abay nagpunta po ng Saudi kaya lang ang malungkot minsan di nasusunod yung nasa kontrata. Yun nga yung problema, lakay. Pero lakay yung polo, minamaltrato pa. Yung binabanggit mong polo, hindi ko lang alam kung lahat ng mga bansa may polo office tayo yung labor office natin na tinatawag. Ayan. Pero sana may coordinate na natin sa OWA at DMW, lakay. Ayan, tama. Ayan, cannot be reached si Arnel Ignacio. Ayan, mamaya. Daming Bayan. At mula sa Digos, ayan, problema ng OFW. Ayan, asa linya na si sandali lang, ha? Andiyan si Postmaster, andiyan na si nasa Viber, lakay. Nasa ating linya si Postmaster General Mike Planas. Andiyan na, ayan na. PMG, ayan. Postmaster General Mike Planas, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Pulakay, Naimbag Bigat, at sa ating mga tagapakinig, kay Sister L. Good morning. Ayan, parang si Rico Puno ito. Good morning, Sir Mike. Good morning. At medyo namamaos tayo. Oo nga po, parang medyo kumanta po tayo. Napakanta yata sa Malacanang. Ipinatawag daw po ba kayo sa Malacanang, Postmaster General Mike Planas, sir? Dahil nga sa issue ng leadership ng post office. Siguro bago ko sagutin, Pulakay, okay, please. Natin yung brief history, no? Ako yung naitalaga bilang chairman, no? Chairman of the board nung unang board meeting ko, May 21st. Ating nakita kaagad yung kondisyon ng kumpanya. Sabi ko nga, hindi tatagal ang kumpanya at talagang pabagsak na, no? We have a deficit of 40 million a month. Wow. So nung aking ginawa kong una is to stop the bleeding. So ginawa ko, hininto ko muna lahat ng mga bidding ng mga malalaki, no? Mayroon mga 2.1 billion na bidding. Ang pera na lang ng kumpanya ay nasa 1.2 billion. So sinasabi ko, hindi pwedeng ganito ang paraan. So nung ang nangyari, kalaunan, nalaman namin na yung acting Postmaster General noon ay hindi pala qualified na sa kanyang educational qualification, na naglapat ang Civil Service Commission ng kanyang with finality, no, ng kanyang desisyon na talagang hindi qualified itong taong to. So ang ginawa namin sa board, instead of exposing him or disciplining him, pero ngayon po, Pulakay, nakalabas na, no, sa media. So syempre wala na tayong choice kundi sabihin ko ang totoo. Diba? So nung kesa i-expose namin siya, ginawa namin, in-engage namin sa eleksyon. Okay. So nagkaroon ng eleksyon noong June 18, 2024. At ako ang nanalong Postmaster General. And that is as per GCG rules, no, or yung batas ng GCG, which is the Governance Commission for GOCC. Yan ang nakakasakop sa amin as bilang GOCC, no. So kami sumunod lang sa batas na merong annual na eleksyon. So ngayon, kumbaga ang termino ko is from June 18, 2024 until June 17, 2025. Okay. Hindi namin po siya ginalaw bilang director, pero ang management po ay kailangan na pong baguhin. Dahil nga po, ang unang requirement is the fit and proper rule. Kailangan po siyang fit, kailangan siyang college graduate para mamuno dito sa ating GOCC. So ngayon, ang ginawa po ng board ay noong June 28 ay tayo po yung naglabas ng para pagbigyan naman yung dating Postmaster General, yung acting, na pagbigyan natin ng plataforma na mag-submit ng kanyang transcript of record or proof of diploma or proof of graduation.
na nag-graduate po siya. Na undergrad. certified copy po. Ito po ang ginawa ng board. Para naman to be fair, no? To be fair. So pinalabas namin. Ang sinabmit po ay putol-putol na transcript of record, walang diploma, hindi po certified. Okay. Pero ang nagulat po kami, nung biglang kalaunan, ilang linggo, ay biglang may appointment na siya. As member of the board. At kalakip nito ay approved nomination. Pero sulat po sa akin to, no? Sulat po sa akin to ng Office of the President, addressed to me, no? Through the Office of the Executive Secretary, ay sumulat po sa akin. Nakakuha tayo ng kopya niyan. Okay. Hindi po sulat sa board, no? Nakadalasan po sa board ina-address. Pero hindi po totoo na kinakalat niya ngayon na hindi siya pinaupo. Ang board namin will only happen on August 20. Sa August 20 pa ho ang next board namin. So, again, as per GCG rules, naglabas po ang GCG noong June 28, 2024 naman, requiring all directors, ayan po, alam po ng lahat ng GOCC yan, na all directors to have a sworn statement that they are fit and proper and that they submit their diploma. So, meron na nang lumabas, GCG. So, ngayon po, kaya po na-delay ng konti yan dahil po, isinama na po natin sa board yan. Okay. Sa board meeting na darating, August 20, na mag-submit po lahat ng director, including myself, ng aming fit and proper requirement or sworn statement. Okay. Na yan po ay nakasaad po sa batas yan. Okay, Postmaster General Mike Planas, sir. Ayan, may natang tayong kopya rito na address sa inyo from Office of the President, signed by Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi rito na, ayan, Chairman Planas, I'm pleased to transmit the appointment of Mr. Luis Dalmasio Carlos as member of the Board of Directors of Philippine Postal Corporation PhilPost to serve the term of office July 1, 2024 to June 30, 2025, signed by President Marcos. Further, please be informed that the President has approved the nomination of Mr. Carlos as a Postmaster General, Chief Executive Officer, PhilPost. Ayan. Kindly for... so ano po ito? Nabanggit ko. Yan po, matinaw po, nominated po siya. So ang nomination po ay tinatalakay po sa board yan. Okay. Tatalakay sa board dahil hindi naman pwedeng nominated siya kasi biglang ako na magsasabi na sige, ikaw na, wala akong ganon. Okay. So, kailangan po, may mga requirements ho yan. Katapos, kailangan. Kaya kung makikita nyo, nakalagay, to be submitted to the Civil Service Commission, may maganon ho yan Okay. Oo. Dahil kailangan po, pumasa sa requirements. Okay. Kailangan po, ang proseso niyan ay kailangan ipasa muna ng board. Okay. Tanggapin muna ng board. Dahil, again, me being the chairman, must be able to na he is qualified and so on. Dahil yan po ay tungkulin ko po bilang tagapangulo. Okay. So ngayon po, ang kondisyon ngayon sa Philippine Postal ay nagkakagulo, nadidisrupt ang activities Operation. Because right now, he is invoking on that paper at nag-misrepresent siya na siya na ang Postmaster General. In fact, ganun po, nagpapamiting na ho yan, nagpapatawag na ng mga nagpapa-issue na ng mga memo, which is clearly usurpation. Usurpation yan, nakaupo effectively. So, teka mo. So, board meeting. Chairman Mike Planas, sir. So, sa ngayon, ano ang estado ng PhilPost ngayon? Sino ang nakaupong Postmaster General? Kayo o siya? Nangyayari po, ang dami na nga nagkakagulo doon dahil he asserts na siya ang Postmaster General. In fact, kinagagalitan niya lahat ng tao na pinapapasok niya mga unauthorized persons po. Yan po ang totoo niyan. Lahat ng unauthorized persons sa mga kasama niya, pinapapasok niya sa compound ng Philippine Postal Corporation. In fact, maming konti, nandiyan na ho ako. At alam niyo, araw-araw ginagawa niya mula nung Lunes. In fact, he even took his oath of office kay Chief Justice. Ayan,
May picture pinadala rito na oath-taking siya kay Chief Justice Burns, Jesmundo. At kung inyong babasahin yung kanyang oath of office, kung may kopya rin ho kayo, nakalagay ho doon that I, Carlos, having been appointed as Postmaster General, he's not appointed yet. He's just nominated. So again, it's a lie. Yan ang may tira po kung siya mismo ang nagbibigay ng kahulugan doon sa kanyang nominasyon. Pero dito Chairman Mike Planas sa letter from Office of the President kay Secretary Bersamin, I am pleased to transmit the appointment letter of Mr. Carlos. Yun po ang nakalagay dito. Appointment letter po regarding the board member. Board member. Hindi pa yung pagiging Postmaster General. Yes, and may kasunod ho yan. And please tell him of his nomination. Ayan. Nakalagay ho yan. Memoryado ko hindi ko nakikita. sa second paragraph nga pala rito, sabi rito, although na appointment as a director ng PhilPost, sa second paragraph, further, please be informed that the President has approved the nomination of Mr. Carlos as Postmaster General, Chief Executive Officer ng PhilPost. Nomination. Which is tackled. Okay. May mga requirements po yan. Okay. Pagka na-nominate po kayo, kailangan may mga requirements ka, may mga clearance ka, meron ka, dapat ipapakita mo na college graduate ka. Okay. Kung hindi ka college graduate, paano na yung papasok dun sa minimum requirements? Okay, Chairman Planas, sir. Ayan, akala ko pinatawag na kayo sa Malacanang para ma-resolve ito. Ano nangyari? Hindi, nung after election po, nung June 18, pinatawag po ako nung June 20. In fact, I gave all these papers already. Okay. Kaya nga hindi ko alam bakit na-apply pa rin as member of the board when in fact, even as member of the board, he is not qualified. Ayun, okay. As far as we know, because we've read the case ng Civil Service Commission, which was kept for a year. Opo. Then it was issued back in 2023 July, pero none of us, not the board, not PMS, not OP, not GCG, walang nakakuhang kopya. Kaya hindi ko sila masisi. Okay. Dahil paano ko sila masisisi kung hindi sila nakakuha ng kopya? Yan po ang sinabi sa akin sa PMS. Sabi, ba't wala kaming kopyang gano'n? Sabi ko, ma'am, after all, we are the post office. Okay. Talagang hindi ko kayo makakuha ng kopya. Sabi ko. Chairman, medyo kinakapusta ng oras. 20 minutes pa yung commercial namin. Ayan. So, sa ngayon, kayo ang acting Postmaster General. No, I'm not acting because by law, annual ang eleksyon, so I'm not in the acting capacity. So, I am the Postmaster So you're General. the Postmaster General. Yes. And I am the chairman of the board. And it is allowed by the GCG rules, no? Allowed yan. The one and the same. Teka, may komunikasyon dito. Di ba, wala daw bang conflict of interest kasi ikaw ang Postmaster General and then chairman of the board. Baka daw mawala ng check and balance. In fact, nasa GCG, tama po ba yung Apulacay na kailangan po ng check and balance? When I was chairman of the board, I have already put in place yung check and balance. Okay. In fact, ako nahihirapan ngayon as Postmaster General because I have to submit myself to the board. Okay. Kahit ako po ang chairman, meron pong board dyan na nag-approve. Okay. Chairman Planas, sir, maraming salamat. Postmaster General, thank you sa clarification and good morning. Apulacay, thank you Sister L at sa panayam na to. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Postmaster General ng PhilPost at Chairman of the Board, Mike Planas. Daming Bayan. Ano pala college graduate itong si So mayroong question agad sa Luisa Carlos. Carlos. Qualifications Lakay. At saka yung appointment niya as director at nomination pa lamang yung sa pagiging Postmaster General. Oo, linawin natin Lakay kasi mukhang medyo nalito rin yung ating mga viewers at listeners. So, yun pong tinutukoy natin na appointment, ito po ay sa pagiging Board of Director. So, yun pong sinasabing nomination naman po, it's a nomination para sa pagiging Postmaster General, not appointment. Ayan, kasi sa nomination naman yan, mag-e-election pa. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang balitang ito ay Report. Flash Report!
Naku, Sister L, ayan, galit na si Ateng. Vice President Inday Sara Duterte Carpio bumanat na sa liderato ng pamahalaan. Kay Apo BBM yan. Oo, kala ko okay sila. Mga nakaupo, inupakan. Allah. Sandali lamang, Henry Uri, at batiin ko lang na happy birthday si ating Jackie Kalinisan. Ayan, ating Jackie, happy birthday. Binabati ni Kuya Clint. At happy birthday din kay Barangay Kapitan, ABC President Kapitan Jonathan Toto Hernandez ng Barangay San Pedro, Angono, Rizal. Ano ang banat, Henry, ni Vice President Sara Duterte sa gobyerno? Flash Report. Flash Report! Si Pangulong BBM talaga ang kanyang inupakan. Sandali lamang, Henry, standby. Raymond, standby. Giselle Ricafort. Flash Report. Flash Report! Nako, Narciso, ha, makinig ka at mukhang may banan si Vice President Sara, ha, sa Malacanang kay BBM. Sino mga nagbanggit ba ng mga pangalan? Alamin natin ang report mula kay RH number 7, Henry Uri. Ano ang sabi ng Vice President Inday? Ano ang kanyang banat? Sino ang kanyang mga inupakan? Henry, please come in. Sister L, tila lalo pang naging palaban ngayon si Vice President Sara Duterte matapos magpakawala na ngayong umaga ng diretsahang banat laban sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat sa Muslim community sa pag-aalok na mga ito ng voluntaryong seguridad, ibinulalas ng Vice President ang kanyang disgusto sa kasalukuyang gobyerno. Pagdidiin ng Vice President, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pagtunlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ayon sa Vice President ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang Pilipinas ayon sa Vice President na laging dinadayo ng mga bagyo ay Pilipinas ngayon na walang master plan sa flood control. Banggit pa ng Vice President ang Pilipinas na dapat ay mayroong komprehensibong plano para sa kalusugan ng mamamayan ay isang klase ngayon ng PhilHealth na imbes paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ang Pilipinas ay mayroon daw dapat na mga representante sa Kamara na nakakaintindi dapat sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. Subalit ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumugaran dayo na mga representante na imbis na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba. Ang Pilipinas daw dayo na dapat may airport officials na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon ng world-class facility. Ay Pilipinas ngayon na may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta ng pagsasapubliko, kagaya daw ng mga video footage, flight details at iba pang masisilang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga minor de edad. Ang Pilipinas daw tayo na isang malayang bansa at tumitindig laban sa panghimasok dapat ng mga dayuhan at mga domestic affairs ay Pilipinas ngayon na dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lamang daw ng sa ICC. Ang Pilipinas daw ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo lamang sa pwesto. Ito ang Henry, sa sambulat ngayon ng Vice President Deo. Walang binanggit ng mga pangalan na partikular na inupakan. Wala General yung kanyang banat. Doon sa statement niya dayon, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Lahat ng mga nakaupo, simula sa Pangulo at mga nasa iba't ibang sangay ng gobyerno, ay pwede nating interpretahin dayo na sakop na nitong kanyang statement na ito. Okay, maraming salamat, Henry. Para sa DCRH,
Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala na, sulian na ng kandila. Kandila. Ayan, hiwalay na ang dikolor at puti. Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Talaga dong? Damdamin Bayan. Report mula kay Raymond at Paas. Department of Education Secretary Sani Angara sasala ngayong umaga sa Commission on Appointment. Report mula kay RH28 Raymond at Paas. Kay Raymond. Smooth yan. Elaine at Mayor, sasala ngayong umaga sa Makapangyarihan Commission Appointment o CA si dating senador at ngayon ay Secretary Juan Edgardo Sani Angara ng Department of Education o DepEd. Inasahan ng mabilis na confirmation ni Angara alinsunod sa tradisyon para sa isang dating miyembro ng Kamara de Representantes at Senado na nagiging kasapi ng kabinete ng Pangulo. Lalo at sa impormasyon ay wala namang nagkain ng opposition sa appointment ni Angara bilang kalihim ng DepEd dahil kilala siya sa sektor ng edukasyon bilang isa sa mga nagsulong ng mga batas para mapaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kasabay ni Angara na isasalang sa confirmation hearing ngayong umaga ay 7 mga foreign service officers ng Department of Foreign Affairs. Ang nawala sa schedule ng CAIC Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na minsan nang nabypass ang kanyang appointment. Samantalang mamayang hapon naman alas 4 ay tinakda ang signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR sa Teachers Allowance Act dito sa Senado. Ito ay ang batas na inakda ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na nagtataas sa teaching allowance ng mga guro mula sa dating 5,000 pesos ay magiging 10,000 pesos na sa ngayon. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Palaga 5 minutes lang yan. Approve without thinking ang confirmation ni Secretary Sani Angara as DepEd Secretary. Damdamin Bayan. Ano ang latest sa Metro Manila ngayon, Yuel Reyes? Emmanuel. Ayan. Emmanuel pala Si ito. Yuel Reyes. Yuel Reyes, please come in. Good morning, Lakay, Sister El. Nasa libo-libong trabaho ang iaalok sa ikakasang mini-job fair na nagaganapin sa Sampaguita Covered Court, Barangay Santo Niño sa Parañaque City. Aabot sa 1,919 o halos 2,000 trabaho ang iaalok sa nasabing job fair na gaganapin simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa August 15. Kabilang sa mga alok na trabaho ang HR Timekeeping Promodizer, Cashier, Sales Associate, Promodizer at iba pang mga trabaho. Kabilang na rin dyan ang Marketing Assistant. Samantala, nagsagawa naman ng clean-up drive sa Quezon City, partikular sa Sinuyod, ang Barangay Rojas, para linisin ang mga naipong basura matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Ilang mga lugar din ng Sinuyod sa Quezon City, kabilang na dyan ang Masambong National High School para naman matiyak na ligtas na itong gamitin ng mga estudyante. Samantala, magpapatupad naman ng one-way traffic scheme sa kahabaan ng General Velilla Street at Dr. Pio Valenzuela Street. Yan ay sa barangay Parrian, Shalo, Osilio, Villa sa Valenzuela City. Ito'y simula ngayong araw, August 7, natatagal hanggang September 29 dahil sa isasagawang road at drainage upgrading project. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Emmanuel Gonzales Reyes. Ayan, good morning, Manong Perlito Coloma. Sabi niya, letter of nomination as chairman will be through election by the board of directors. Yan ang proseso. Yun. Good morning, Justice Sam Martires, Mosorsipul, Roland Paulino, Attorney Sherwin Jimenez, Kuyang, Enriquez, at Michael Ismaygay, at paring Manding Bahaka na good morning, Miss Ami Bacho ng Davao, Bes Zamora at Kuyang Judge Boyet Mapili. Gusto naman oras.
At ayan, ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Dayo Macal. Damdaming bayan lakay. Kala. Kanon di na mabiro. Ayan. Yan pa ating programang Damdaming Bayan. Ako po si Dayo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Break time DILG tayo mamaya. DILG ka mamaya lakay. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.